pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi ko sukat akalain na ako ay makapagpasalamat. Pero dapat lang siyang purihin. Purihin ka, pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon since 1992 na nasave kami through television program. Nariyan na masasabi na napakasalimuot ang aming buhay kahit ang mahal kong asawa ay nagbabarko. Iba't ibang pagsubok ang dumating sa aming buhay. Dahil sa kanyang bisyo at kami ay nandoon sa dakong probinsya, lahat ng panata na ay ginawa na namin para lang talaga siya magbago. Dahil grabe siya sa pag-inom, lahat mga minamahal bisyo, magdamag na kami yan mag-uusap. Bagamat nandoon ang pagpapala na mula doon sa probinsya, talagang pinagpala na rin kami. Nakabili na ako ng mga property doon na sa subdivision at saka kompleto na kami sa gamit at saka bahay na lang talaga. Pero hindi ko alam mga minamahal, dumating ang time na talagang gusto ko na siyang hiwalayan. Sabi ko, pag hindi ka talaga magbago, ako'y aalis, ibenta ko lahat itong ari-arian natin at ako ay pupunta ng Maynila. At yun, pagsubok pala mga minamahal. 8 years kami sa Pasig, mga minamahal ng upahan. Nariyan talaga mga minamahal. Nagkaroon pa siya ng karamdaman sa kanyang pag-iinom na yan na 5 years. Nawala ng trabaho. Hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nangungupahan kami ng bahay up and down. Tapos, ako lang mga minamahal ang kumikilos mga minamahal upang kami ay makasurvive. Pero napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil hindi man lang sumagi sa isip ko nga siya ay pabayaan ko o hiwalayan ko, sabi ng mga loved ones ko, tapos ka naman, professional ka, pwede ka ang ano na lang yan, yung beloved husband mo sa mga loved ones, pero hindi sumagi sa akin. Pwede tayo humingi 1 beses, 2 beses sa ating mga loved ones, pero ang mga anak ko, kailangan ang mahal kong asawa. Kaya mga minamahal, napakabait ng Diyos kahit wala pa kami dito, na talagang pinagaling ang beloved husband ko, at kami napunta dito, mga minamahal sa dakong binangunan, na talagang hindi inaasahan. Hindi alam ng beloved husband ko, nakakuha ako ng lupa dito. Naglakas loob ako mga minamahal. Pinatayuan ko yun ng bahay kahit wala akong masyadong pera mga minamahal. Nariyan talaga ang habag ng pinakamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, halos pag uwi niya, malapit na siya umuwi at bago malaman, nakataas na yung bahay namin, nakalipat na kami at naligaw nga siya. Kasi mahina ang loob ng beloved husband ko. Kaya noon pa man, nariyan na ang habag ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At hindi ko alam mga minamahal, yung bahay pala na yan. Diyan pala mga minamahal, magsimula ang banal na gawain na to dito sa dakong pinangunan. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kabila ng mga pagsubok na yan mga minamahal. Dahil nung na-save kami mga minamahal sa dakong sa telebisyon mga minamahal. Ako'y ibibinta ko na yung bahay namin parang lumipat sa malapit. Pero hindi nakalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, kaya mo ibibinta ang bahay mo kasi lalapit ka sa banal na gawain. Alam ng pinakamamahal na Panginoon ang iyong layunin. Kaya ang banal na gawain na ito ang lumapit na talagang hindi na naibinta ang bahay namin na yan for almost 2 years. Na ginamit ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ngayon, mga minamahal, mag 31 years na, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong nakaraang araw, mga minamahal, ako'y nagkaroon ng pagsubok. Sa sobra kong pag-iisip, mga minamahal, sabi ko, nung tumawag ako sa engineer natin sa lupa na to, sabi ko, bilisan mo naman yung yung ating plano. Kasi, i-renew pa natin yung ating permit, building permit dahil expired na. Hindi rin tayo makapat-soil testing pag wala yung plano. Parang medyo nagkaroon ako ng provocation sa puso ko, mga minamahal. At sa pag-iisip ko, mga minamahal, time na ako talaga, hindi ko alam na high blood na pala ako, mga minamahal.
Yung dugo ko, mga minamahal, ay 150/90 na. Tapos, mga minamahal, nang dumating sa akin yan, na halos kalahati kong ulo, hindi ko na maigalaw. Hanggang sa balikat, mga minamahal, nag-iyakan na yung aking apo na yan, at saka beloved husband ko. Itakbo kita sa ospital. No, sabi ko, wag mo akong dalhin sa ospital. Kaya ko ito, ang mahal na Panginoon, sabi ko, hindi ako pababayaan. Alam niyo, mga minamahal, matagal bago maggalaw ko yung ulo ko, talagang dito, mga minamahal, umikot-ikot yan. Nagsisi ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoon, kasi nagbitaw ako, sabi ko, isurrender ko na to sa mga beloved children. Ayaw ko na. Kaya nga, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, Sister Tilma, habang may hininga ka, magpagamit ka, kapag ginamit ka ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, mga minamahal, yun ang lagi sa akin na pumapasok. Yung sabi ng ating beloved parents in the Lord, dahil nakita ko na yung aking katawan, na sa ataol na ako, ilang beses na, mga minamahal, na gusto ko magkaroon ng stay-in worker dito, dahil almost 12 years na wala tayong stay-in worker. Kami lang, mga minamahal, kahabagan ng pinakamahal na Panginoong Hesus. Pinupuntahan lang kami, uwi rin sila. May mga occasion tayo, lahat krusada, kami lang po dito. Kaya napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung banal na gawain na ito, patuloy niyang pinagpapala. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan, mga minamahal, pinasalamatan ko, bagamat ang daming pagsubok na dumating, maging sa pagpatransfer ng ating lupa na yan, napakabait ng pinakamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko yan, mga minamahal, dinadaing lahat. Ang daming mga requirements magmula sa BIR, lahat-lahat. Pero yan, mga minamahal, i-provide dyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon, pinagpala na talaga tayo. Atin na yung lupa na yan. At yan, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, kahit anong gawin natin, simulan natin, hindi po pwede. Bakit, mga minamahal? Yung kalsada na 4 lanes, papuntang Antipolo, nandyan mismo sa ating harapan ng gate. Pinasalamatan ko yan, mga minamahal. Ginagawa na ngayon, mga minamahal. Hindi tayo makapasok doon kahit anong equipment. Kaya sabi ko sa inyo, wag tayo magmadali. Lahat ng bagay, dadaan tayo sa legal, dadaan tayo sa plano ng mahal na Panginoong Hesus. Manalangin lang tayo dahil maliit pa yung ating ipon. Kasi, mga minamahal, yung building permit natin, babaguhin pa yan. Dati kasi, ilang years na no, nagpabakod pa lang. Ang building permit natin, first floor lang, mga minamahal. Hindi pwede, mga minamahal. Ipaguhit uli natin yan for second floor dahil wala tayong garage, mga minamahal. Kaya ito, pinapaunawa ko sa inyo, wag po kayong magmadali. Kasi minsan, isa pa yun na medyo na-stress din ako. Kailan pa ba simulan? Hindi basta-basta, mga minamahal. Lahat dadaan tayo sa legal. Lahat, mga minamahal, hindi ako basta mag-aano na hindi tayo dadaan sa legal. Dahil mahirap na, mga minamahal. Kaya ayaw ko maano yung ating banal na gawain. At pati yung inyong pera, ilagay natin sa ayos. Kaya dito, mga minamahal, pinasalamatan ko ng lubos. Marami pa akong pasalamatan. Sa lahat ng mga biyaya sa amin, hindi kami pinababayaan. Sa mga karamdaman namin, sa mga anak ko, maging sa ibang dakong lugar, nariyan yung pag-iingat ng pinakamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang.